Yo, sa mga ka-Daywires, so ngayon gumagawa tayo ng video okay machine. So hindi lang pala basta video okay machine yan, Bluetooth speaker na rin. So malaki yung Bluetooth speaker natin. So nasa kalagitan na tayo halos ng paggagawa. So hindi ko lang na-capture kasi yung tripod ko is nasira, so wala pang kapalit. So yan, papakita ko sa inyo yung design ng aking video okay machine. So ayan, kasalukuyan na tayo nagpuputas ng button, video okay button. So ito yung design ng ating video okay machine. So ayan. So yung dalawang subwoofer, ang design natin para sa subwoofer natin is 6 order band pass na series tuned. So nagandahan ako dun sa feedback ng series type kaysa dun sa parallel or dun sa dual reflex. Parang mas nagustuhan ko ang series tune. Tsaka isa pa, yung subwoofer ni client is mumurahin para maging klase ang dating, tinago natin ng konti. So ayan, mapapansin nyo, concert lang yan, class A pa yata. So naglagay tayo ng dalawang 45 para maging triangle sa loob, para yung flowing ng hangin hindi magtatama yung sa dalawang port ng ating subwoofer, palabas siya agad. So ayan, so 2 inches lang yung lalim nito. So yung tuning pala ng box na ito is nasa 60 Hz yung tuning ko sa parehas. So dito naman sa tuning ng ating yung pinagsama na yung dalawang driver is 120 Hz. So mataas yung tuning natin kasi sa video malimit, magagamit din yan sa labas. So mas maganda, mas mataas yung tuning. Tsaka yung tugtog sa video parang live band, mas okay siya kung medyo mataas talaga yung tuning. So yan, yung gagamitin nating pamboses, yung kinetic na raw driver na 6 inches. So meron siyang dalawang pares ng bullet tweeter do sa luma niya speakers na sira na yung woofer. So yun na lang ilalagay. Tapos dito walang opening din sa likod, lalagyan ko lang pala ng butas para sa dalawang fan. So dito lang yung access nya. So maglalagay tayo nito. Yan, dito nilo lang yan. Tapos ito yung video okay button nga, tsaka yung mga controls. So nasa ilalim siya noon, tapos lalagyan ko pa ng takip. Tapos maglalagay ako ng stand for the LED TV na yung pipiksan natin yung wall bracket sa kanya. So pang personalize lang naman ito ng client natin, kaya ang ibabalot natin sa kanya is carpet na. So ito, papakita ko lang pala sa inyo yung ginagamit ko sa pagbutas ng button. Ito ang gamit ko dati. Yung gamit ko yung lapad, tapos may tilos sa dulo. Ang pangit bumutas sa kanya kasi yung lapad na yon bisaklat yung kabila, pero itong pambutas ko nito hindi gaano, halos perfect yung pagkakabutas sa kabila. So pakita ko sa inyo Tsaka kalimitan doon sa lapad na sinasabi kong yon, kapag ayan, pag nabubutas na, minsan kumakalas, lumuluwag. Ito smooth lang So ayan, pakita ko sa inyo. Wala lang kasi talaga tayong tripod, kaya medyo hirap tayo ngayon. So ayan, nabunot yata. Isa pa, ang dali lang niya itong butas.
So yung pangbutas pala sa ating video key button, yung sukat niya is 28mm para saktong sakto. So yun, tapusin lang natin yan. Kaya nilagay ko pala yung speaker na sa loob, sound check ako. So maganda naman yung kinalabasan niya. So hindi ko lang na videohan dahil wala tayong tripod. So tapusin lang natin yan at papakita ko sa inyo yung final outcome para meron kayo ng idea na baka gawin nyo rin na yung combination niya ng Bluetooth speaker tsaka ng video key. So yung mga ka-D-wires, natapos na natin gawin ang baffles ng ating video key. So ayan, dito natin nilalagay yung mga amplifiers. So yung isang gagamitin amplifiers, itong pang kotse, tsaka yung 8954TH para sa subwoofer. So ito yung controls nya. So may takip din. So dito yan nakalagay. So dyan siya nakalagay. Tapos ito yung mga speakers na ilalagay natin. So ito lang yung bago sa mga ilalagay natin sa video project natin. Kasi meron siyang pamboses na D8 na galing sa concert speaker. Sabi ko napakapangit ang tunog. Yung pala nakita ko rewind na yung speaker. So sabi ko bilhin na lang tayo ng bago para at least maganda naman yung vocals kapag kakanta siya. Di bali na itong subwoofer, pago naman yan, hindi nakita na pangit. So ayan mga ka-D-wires, lahat ng mga speakers ay kabit na natin. So ayan, 2D12 generic na subwoofer lang, kaya itinago natin. So yung pamboses natin, yan lang yung bago, yung kinetic raw driver ng 6 inches. So apat yung tweeter, gusto ng kliyente ilagay na lahat ng tweeter na meron siya So nag-test music ako, okay naman yung output. Nauna na rin naman tayo nag bus test itong subwoofer na yan. So susunod na natin ito ng mga controls, pindutan, itong MP3 switch, yung lagay ng mic, tsaka yung knob para sa volume at selector. So ayan, gawin pala muna natin tong bracket. Ito yung universal bracket na para sa TV na 20 inches hanggang 42 or 49 inches, pwede yan. So magwe-welding ito, i-welding na lang natin sa angle bar. So nakaganyan siya. Tapos mga 40 inches yung haba, lalagyan na lang natin ng butas para adjustable kung gaano kataas, kung halimbawa magpapalit sila ng TV. Kasi ang alam ko TV nila ngayon is 32 inches. So kung magpalit sila ng 42 inches, so i-adjust na lang nila pataas. So kaya habaan natin hanggang 40 inches.
So ito na susunod na ginagawa natin, yung button control. So yan yung sa Bluetooth decoder, sa mic input, power switch. So ang kulang na lang dito yung rotary selector tsaka yung volume na yun, lalagyan natin ng potential meter. So sa technique pala, sa wiring diagram ng ating PCB, kasi binibili to, wala namang kasamang wiring diagram. Kasi bakit? Kasi bawat model ng Platinum video player is magkakaiba. Pero pwede nga naman, no? Pwede naman silang magbigay ng wiring diagram na lahat ng model ng Platinum player is nandun na sa isang papel. Pero bakit hindi nila ginagawa? So yun, dahil wala talagang wiring diagram, ang pinakang technique na gagawin nyo dyan para hindi kayo malito, kuha muna kayo ng isang ball pen at saka isang papel na pagsusulatan. So ang gagawin nyo, yung lahat ng numbers pag shortin nyo, meron yung number na yun. So yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 16. Yan yung sequence ng number ng wire niya. Basta yung puti, yan yung 1. So pag short yan, nakatapat syempre sa player. So kada pag short nyo, may lumabas kung ano yung control. Halimbawa sa short nyo ng 1 at 16, ang lumabas ay 0. I-jot down nyo yan sa papel. So 1 and 16 is 0. So yun, lahat susulat nyo sa papel hanggang makompleto nyo yung kailangan nyo sa button. So yan, ito yung mga buttons natin. Yan yung mga kailangan kong hanapin. So meron na rin pala akong naunang vlogs about sa paano malaman yung wiring diagram na walang binigay si seller. So meron akong tutorial, ilalagay ko sa description ng vlog kong ito. So yun mga D-wires, natapos na natin yung ating control buttons. So yan, talagang kailangan ko pa rin talaga pala maglagay ng markings ng 1 to 16 para madali ikabit. So yan, ang ginawa na natin dito, yung mga harness nya, yung mga sa power switch nga, yung supply para sa ating MP3 is yung easy detach, para kapag kailangan ibaba itong panel para sa control button, hindi tayo mahihirapan magkalas-kalas ng mga tapes. So yan, ikabit na rin natin mga amplifiers at saka yung ating video player na Junior 2. So unang plano natin, ang dapat ilalagay natin yung car amplifier, no? Kaso yung isang channel pala dun sa power amplifier natin na pang kotse is tingin ko shorted na yung mga transistor kasi wala talagang output na lumalabas. May mahina tapos ang lakas uminit. So yun tingin ko, kahit hindi ko pa chine-check up. So yan ang gamit nating mga amplifiers. So itong TDA 8954TH na bagong model nila, yung may fan, ito yung gamit natin sa subwoofer na dalawa. So yung subwoofer natin, yung generic na fake pa yata na concert na 400 watts na max. Yung RMS power niya is 200 watts lang. So yun, isa pang TDA 8954TH, yung lumang model. At tapos itong TPA 3116D2 na 150 watts. Ito yung magpapowered sa ating kinetic raw drivers tsaka yung mga tweeters dyan. Tapos itong TDA 8954TH na yan na may magpa-power dun sa external speaker pa. Meron pa yung tower speaker yan na naunang binili sa akin nung nagpagawa nito. So yung mga power supplies pala natin, itong toroidal na yan, dati yan sa 735. So nirewind lang natin para nagkaroon ng dalawang dual supply. So may dalawang ano yan, 20-020 tapos 20-020. Yun lang yung nasusupply dito sa dalawang TP8 sa DDA. So yan, ito namang power supply na yan, dalawang 12 volts, siniris natin para makakuha tayong 24 volts para dito sa ating TP8 3116. At para naman sa
sa ilaw, kasi may ilaw yan, may LED yan. Yan. Tapos may dalawang fan sa likod. Yan. Yan yung exhaust, ito yung in-house. So yung in-house natin maliit lang. Okay lang yan. Booster lang yan para pumasok yung mas malamig na hangin. Tapos ito yung mas malakas na fan yan. Ito yung nagpa-power sa kanila. Yung EI core na yan. 3 amperes lang yan na dual split. Na dual split. Na split type din. Tapos yung mga accessories yan, mga controls niyan. Itong control nito, ito yung para sa ating pamboses, yan dalawa na TPA tsaka yung isa pang TDA. Tapos itong dalawang preamp na pang low pass filter, so dalawa yan. Kaya dalawa nilagay ko para malakas yung pre-out. Kasi kapag isang low pass filter lang nilagay ko, mahina yung pre-out ng ating para sa subwoofer. So dinalawa ko. Tapos yun, meron ng mga accessories na supply dito sa toroidal transformer na yan. Yun yung nagpapower sa ating mga preamps at saka dito sa ating MP3 player. So i-request ng ating client, lagyan natin ng cover yung control button kasi may makulit siyang anak, so baka lalagyan ng lock kapag hindi ginagamit. Pati protection na rin para hindi ganong maalikabukan. So ito na yung mga controls nya. So yan, para may idea kayo kung halimbawa mag-assemble kayo ng video key button. Ito yung karaniwang malimit na makikita niya sa for rental na video key na kailangan na button. Yan lang naman. Yung 1 to 0 to 9, tapos yung stop, play, reserve, cancel, power on, BGB o yung background, tapos yung key flat at saka yung key sharp. So yung papataas ng boses at or yung pampababa kung medyo ano yung kanta nyo, kung hindi abot. So ito yung volume knob natin. So naglagay lang ako ng 100k na potential meters na stereo. Tapos ito yung rotary selector natin. So ito yung una yung sa video kay wala kasi akong pang sulat na pentel pen na puti, so ginamit ko na touch and go kaya makapal. So yung B is for Bluetooth and M is for mute. So wala nakakonekta dun sa selector niya, kaya nilagay ko na lang as mute para may idea yung nagpagawa nito. So dalawang mic input. So ito yung power switch natin. Testing natin. So nakasaksak na. Ayan. So RGB pala yung ilaw natin. So yung remote para mapalitan yung kung ano yung play na mangyayari sa ilaw is nasa loob. Pero itong nasa loob na puti na ilaw, pwede natin siyang makontrol dito. Dito ko siya nilagay. So yan. Medyo maliwanag pa kasi kaya hindi kita yung ilaw. So unahin natin is MP3 muna tayo o sa Bluetooth. So siselect ko lang siya dito kung gusto ko sa Bluetooth. Tapos mag-play tayo ng kanta via wireless. Open si Bluetooth. Tapos syempre dun tayo sa walang copyright o yung mabait na may-ari na music nito na hindi tayo kine-claim ng copyright. So ito yun. So yan, may commercial. Wait, wala. Lalagay tayo ng volume. Mas maganda ko kung magsusuot kayo ng headphone para mas pa-appreciate niya yung tunog ng bass.
naman natin. So ayan, mga request ng subscribers natin na magpatugtog din daw ako ng mga hard box sa mga ginagawa kong box. Video okay tayo ngayon. Buksan natin ang TV. ...42 inches yung laki ng TV natin. Papagawa nyo eh. Sino? Ma. So, subukan muna natin on na yung power on. So ayan, gumagala na. So check muna natin lahat ng buttons kung gumagana. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 0 0 0 Cancel. 5 6 So pindutin natin cancel. Okay, gumagana. So magpindot na tayo ng kanta. 9 3 8 Play. Ilagay mic. So subukan ulit natin yung selector kung nagana. Switch natin sa Bluetooth. So ayan, sa video okay ulit. Subukan naman natin yung mute. So ayan, grounded yung mute. Okay? Kahit hindi na magpuan. Dahil mga D-Wires, subukan natin kumanta ha. Tingnan ko kung may gaganda yung boses ko sa video okay na ito. So kaya wag ngayon mag-expect kung marunong ako kumanta. 1 0 6 4 Sa gabi at di mapapagdali ang kalayaan, minumuni
Di lubos maisip bakit nagkalayo. Kaya ngayon ako'y isang igo. Nagkulang ba ako tuwing strangers making the most of the dark. My dear bodies becomes one. I see you through the smoky air, and you feel the weight of my stare. My soul goes back to the world away. What I'm lying to say, anong balita sa radyo at TV? Ganun ba rin kumababa sa dilim? Minsan naisip ko umalis na lang dito, kalimutan ang lahat, lumipat, lumayo. Bato-bato sa langit na may huwag magaling. Alam naman natin kung sino ang puso sa bawat sambang niliya. Singin ko ay piso sa bawat luluhang buhay. Alay ko'y ito, may kasamang kakapatid, kaibigan, hanggang ako'y huminga. Ay magkasama. To the words I speak before you, make you feel that the love I have for you will see no ending. If you can do it, that you have nothing here, nothing to fear, and you can make your question down those you won't be. We can bring into the night vision, and every day life is illusion bright. Those time may pass, the longer that it lasts, I'll be by your side. So yun mga Daywires, nadinig niyo naman yung kanta ko. So hindi ko malaman kung bakit pa yung ginawa kong video, okay? Or bakit yung mga speakers na nilagay ko, o talagang sadyang pangit lang talaga ito yung boses ko. So anyway, yung mga simple issues pa na hindi ko pa gaano nagagamot, yung medyo may nadidinig pa akong static. Siguro dahil dun sa wire na ginamit ko na input sa mga amplifiers, wala akong mabilhan dito na shielded wire yung parang katulad sa mic. So yun, so mas the best yun na gamitin para sa input at output ng amplifiers and preamp. So siguro sa Shopee na lang ulit ako bibili, tapos papalitan natin yan. Pero kapag ganitong distance, halos wala na rin naman tayo madinig na static. So yun, sa mga bagong viewers sa aking YouTube channel, please subscribe and click nyo na rin ang bell button para maging updated kayo sa aking mga binabuhat. So, salamat sa patuloy niyong pagtutok. Thank you!